Shout out kay Kate. Ingat ka. Have a safe flight. 3, 2... Ano pa pala pangalan? From Makati. Ayan sila. Going to Hanoi. Kailangan nyo lang i-turn on yung line na to. Guys, bago na. Bukas na yung bagong exit. At least nakapagbayad na tayo ng travel tax online. So, hindi na natin kailangang pumila. Mali na naman yung turo sa atin last time. Ang sabi, pwede daw sa document check. So, yung mga nakalinya or nakapila dito sa line 2, yun lang yung may options. So, bali, ito yung complete set for 455. Lutong parang pork silog. Ganyan. Pag na-meet nyo nga ako. And kaya sa immigration, dalawa lang tinanong sa akin kung kailan yung balik ko plus yung government employee pa. Hello guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome back to another travel series. For sure, alam niyo na kung saan ako pupunta. We are going guys to Hanoi and Sapa with Shane, pero mauuna muna ako. Bali, 2 days ako mauuna, tapos susunod lang sila, tapos pupunta kami ng Sapa. So abangan nyo na lang yan, makikita nyo na lang siya sa isa sa mga vlog natin. So anyway, nandito na tayo guys sa NAIA Terminal 3. Nasa labas pa tayo ha. Kakapadrop lang natin dito. Nag-grab tayo all the way from Laguna going here, and then currently pala, it is 5:48 PM. At guys, yung gate 1 hanggang gate 5, ang haba ng pila kanina. Siguro dahil nga check yung mga ticket ninyo kung may flight ba kayo, kasi hindi allowed yung mga magsusundo at maghahatid pumasok sa loob, di ba? Anyway, okay lang naman yun for security purposes din naman. Then, napansin ko na ang daming lilipad. Ang daming babiyahe. So anyway guys, bago tayo pumasok, may update ako sa inyo. Kung mag-grab kayo or sabihin natin dadaan kayo ng Skyway, guys, bago na. Bukas na yung bagong exit dito sa may NAIA Terminal 3. Like pagbaba nyo, ito actually iyan nyo, no? Pagbaba nyo, diretso na yon, papunta ng arrival or departure area. Nakakatuwa, open na siya. And same pa rin naman yung toll fee. Wala namang bago. Kung magkano binabayad nyo before, kahit nung nagagaling pa tayo sa Quezon City, same lang. Walang bago ha. Nakakatuwa lang pag nakakita ko ng mga bago. So anyway, sige, pasok na tayo. Alamin natin kung yung mga bago sa loob. Kasi this travel will be for April 2026. Last time, ang dami nating mga ginawang mali-mali. Yung ang haba ng ano natin, ng pila natin. Kasi pwede pa lang pumila dun sa mga document check and so on. So ngayon, yun yung gagawin natin. Iko-confirm natin, then sasabihan ko kayo. Okay? So guys, again, we are going to Hanoi and Sapa. Second time na natin. Last time na nagpunta tayo dito, parang it's been a year. Kaya babalik tayo para ma-share ko sa inyo kung ano yung mga bago, kung ano yung mga pwede natin puntahan, ano yung pwede nyo maging tourist destination or attraction sa Hanoi and Sapa. Okay? So yun lang. Tara. Ang daming dada. Prepare ko lang guys yung ating ticket. Okay guys, so dito tayo sa gate number 5 pumasok. And susundan lang ulit natin itong self-check-in kiosk. Ang daming tao. So anyway guys, let me tell you na nakapagbayad na tayo ng travel tax online, and as of April 2026, meron pa rin ha, hindi pa rin siya na-abolish. Magbayad pa rin kayo para less hassle. Katulad nito, napakadaming tao ngayon dito. At least nakapagbayad na tayo ng travel tax online, so hindi na natin kailangang pumila. Tapos may weighing scale dito. May weighing scale dito. Tapos ito yung isang wrapping service again. Tapos sa kabilang side, sa may gate number 4, nandun yung isa. Ayan o, ang dami o. Kailangan ko munang ma-weigh itong ating luggage. Excuse me, makikiweigh ka? Kabila po. Okay na.
Thank you. 17.3. So, let's go. Punta tayo sa isa sa mga kiosk. So, bali yung ginagawa ko lang dito, nagpiprint lang ako ng baggage na para medyo mabilis yung process natin doon sa counter. Though, may options naman kayo diretso doon. Yun ako tinanong nung about sa biometric. So anyway, yung piniprint kasi dito, bakit kasi ako nakayuko? Yung piniprint kasi dito guys na boarding pass is medyo papel lang. So doon tayo sa counter para hard paper yung gamit nila. So anyway, ang changes ngayon, hindi na ako tinanong about sa biometrics, yung i-scan natin yung passport natin. So nagprint lang tayo ng baggage tag, which is lahat naman to pwede naman doon sa counter. So pagdating nyo dito guys, syempre skip na natin yung travel tax na amounting to 1,620 kasi nakapagbayad na tayo online. And now let's check yung ating flight details, kung anong gate number. Ang flight kasi natin guys ay 10:25 going to Hanoi A7220. So yun, tara, puntahan na natin. Tapos ito na yung sinasabi ko sa inyong pila. Tignan nyo pakita ko muna, hindi mo tayo lalapit doon. So ito, may document check na pila, parang isang pila lang to. And then self bag drop. Tapos the rest, ayun, halo-halo, international and domestic bag drop. So dito tayo pipila. Ito yung maling nagawa natin dahil hindi tayo naturuan ng tama ng mga staff nung time na yon. So dito tayo, ha? So doon po tayo sa pagulang po. Saan to? 400 carry lang po yun. Ah, okay. Document check? Yes po. May bagay kasi ko po. Dito sa bag drop, pwede? Okay. Mali na naman yung turo sa atin last time. Ang sabi pwede daw sa document check. So, ang document check daw is hand carry lang. So guys, comparing yung pumila tayo ng almost isang oras dun sa check-in counter last time na nagtaiwan tayo, ngayon 10 minutes lang. Kasi alam ko na yung gagawin. So yun na nga pala. So anyway, ganito ulit ha. Going back. So itong document check guys is for mga flight na hand carry lang. Hand carry lang ha. Kung may bag drop kayo, katulad ng ginawa natin, meron dito tinatawag na self bag drop. Kung nakapag-print kayo ng baggage tag at saka ng boarding pass doon sa mga kiosk na yon, kasi look at those kiosks wala na dito yung mga yellow kiosk ng Cebu Pacific. Yun na siya, yun nandun sa dulo. So yun pala yun, yung pinaka-use niya, doon kayo sa pipila sa self bag drop. Then kung hindi naman kayo nakapag-online check-in, pwede kayo pumila doon. Yun yung mahabang pila. O, diba? 10 minutes, it is. So, at least alam nyo na ha. Pwede rin kayo magtanong-tanong para at least aware kayo. So, anyway, since we are done, actually, nandito na tayo guys, ano pa lang, 5 hours before our flight. Kasi last time na nandito tayo, kumain tayo sa may food hall ulit, diba? So, yun ulit balak ko, iisa-isahin natin yung mga kainan. So, nakapag pancake house na tayo, then nakapag nanyang, and ngayon check natin kung ano yung pwede natin kainin. Pero, before kayo pumunta kung saan-saan, ang next step talaga natin dapat is immigration. So sisilipin ko muna kung gaano kahaba yung pila sa immigration, and then saka tayo mag-decide kung dito tayo kakain sa departure hall or dito sa labas or dun tayo sa loob. Ay medyo mahaba. Mukhang tinatawag tayo ng bluesmith. Sige nga, ganoon na lang gawin natin. Hindi naman ganun kahaba. OA lang ako magsalita. OA ko lang siya i-deliver pero hindi pala ganun kahaba. Siguro pa mga nasa 4 na linya. So, nasabi ko naman sa inyo to yung technique guys, di ba? So, bali ito yung immigration. Line 1, line 2, then foreign passport holders. Dito kayo guys sa gitna kasi kapag na-detect nila or napansin nila na mahaba na pila dito, binubuksan nila itong foreign passport holder. So yung mga nakalinya or nakapila dito sa line 2, yun lang yung may options na palipatin dito sa foreign passport holders na line. Pero dito, wala kayong options kapag nandun kayo sa line 1. Kasi ang nasa dulo nyo is yung, or nasa katabi nyo is yung PWD, senior na line, or pag may mga bata.
And guys, don't forget, e-travel. It is open 72 hours before your flight. Actually, may options naman kayo. Sabi ko palagi na dito kayo mag-sign up or mag-register. Pero wag nyo na paabutin yung pagpila nyo dito sa immigration. Kasi kapag wala pa kayong QR code or wala pa kayong e-travel, papabalikin kayo guys sa dulo. Like dito kayo mismo magsa-sign up, mag-fill out sa dulo nito mga to. So anyway, sige, pasok na tayo. Mukhang doon na tayo makikita sa loob. Alright? Let's go. Ang aga pa. Wait lang. Actually, ang aga pa natin. Ang pinaka-flight natin guys is 10:25 p.m. Ang boarding natin, based dito sa ticket, ay 9:40 p.m. At anong oras pa lang ba? Nasa 6:15 pa lang. 7, 8, 9, 40. Almost 3 hours and a half pa. Iniisip ko kasi kung mamaya ba, hahaba yung pila. Hindi natin sure, syempre. O sige, may almost 3.5 hours pa tayo, di ba? Yung 1 hour, ilaan natin sa pagkain sa food hall. Ganun na lang kasi maaga pa yan. May tiwala naman ako para at least mamaya maiwanan, no? Charot lang. Ano tayo guys, pagkasama nyo ko, dapat palaging positive. Okay? Huwag nyo ako sasabihan na, hala, baka makancel, hala, baka mapostpone, hala, baka maiwanan tayo. Huwag ganun. Kasi minamanifest nyo. So, ayun, sige. Kita-kits tayo guys sa second floor sa food hall. Alright? Let's go! Okay guys, so tapos na tayo maglibot and ang nanalo ay siguro mag-Watami tayo, grill and sushi bar. So balik kasi yung mga karamihan dito mga fast food, diba? Popeyes, Chowking, KFC, palagi naman tayo nakakakain ng mga ganon. So pass na muna. Okay, tapos ang Angel's Pizza naman, palagi naman kami umu-order nito dahil nga favorite to ni Sean. Tapos nakakain na tayo sa Nanyang for the first time. Nakakain na tayo sa Pancake House after 10 years. Ngayon, try na natin itong Watami. Actually, napapurious ako dito sa may LA Chicks or La Chicks. Kaso parang dalawang chicken lang pala siya. Gusto ko marami. Alam niyo naman, napakahilig ko sa chicken, di ba? So anyway, tara. Currently, nasa na, 6:36 p.m. na. So ngayon kakain muna tayo. At may nakita ko dito parang set menu nila. May all-day complete Japanese meal set sila for 455. May soup, may sides, may entree, may dessert. Pwede na, no? Sige, why not? Di pa rin naman tayo kumakain. Hello ate. For one, saan pwede mo? Diyan na lang. Yak sa mga gulay ng test. Hi, trying to stay. By the way, your server for today is Miss Jelay. She will Jelay. assist you. Yeah. Thank you. Parang sasarap. Meron din sila mga rice bowl dito. Yung price range niya from 400 to 500 pesos din. Pero isang meal lang yun. Compared dun sa may complete nila, Japanese meal set. Parang mas okay yun. Ito siya. 455. Jelay. Order na ako. Parasite. I thank you. Seaweeds, beans, frog, and thighs. Ano to?
That's eggplant, sir. Eggplant. Green sprout and seaweeds. I'll get yung isang set. One non-bantay shop. Yeah. Tapos paano ko na iced tea. One ice tea. Anything else, sir? So, What about sashimi or salad, sir? Would like to try that? hindi ako dito sa. One non-bantay shop with one ice tea. Thank you, thank you. First time natin to sa Watami. And hindi ko alam kung meron dito sa SM North. So meron tayong hot tea. Tapos meron complimentary sides guys. May eggplant, may bean sprout, tapos may dahon. And then this one is, I think soy sauce. Alright guys, so nandito na yung order natin. In fairness, mabilis So bali, ito yung complete set for 455. Nagpaad ako ng IC for 60 pesos. And ito siya. Yan. Tapos we have the rice. We have the miso soup, which is my favorite. Parang mashed potato ba to or ice cream? Tapos may dessert tayo dito. And beans. Okay. So bali, kapag may mga pinaprovide na chopstick, ganito siya. Kailangan nyo daw baliin to pag ganun. Huwag pa ganun. Kasi ito yung magiging patungan nyo ng chopstick. O, di ba? Ayaw. Ito na lang. Ay, tingnan muna natin yung soup. Favorite ko guys ang miso. Alam niyo ba sa Sumoniko, yun ang pinaka-favorite kong miso soup na natikman ko in my entire life. Sa Sumoniko guys, sa may SM North, kasama kasi siya kapag nag-dine kayo, yung Ali Sangyup. Grabe, ang sarap. Okay siya. Tapos doon, syempre, unlimited. Alam niyo ba nakakaano ko? 4, 5. Ganyan. Free side dish muna tayo. Eggplant. Bean sprout. Okay, let's go. Oh, creamy. Masarap yung sauce. Masarap siya guys. Yung pinakagatas niya or yung pinaka-sauce, para siyang yung sa carbonara. Ganun. Eh gusto ko ng carbonara, di ba? Tapos pork. Okay pala siya. Okay yung combination niya. At least, alam ko na yung pwede kong orderin, di ba? Pag nakita ko siya sa SM North or kung saang mall. Lalasahan ko para meron siyang mayonnaise, tapos may gatas, gano'n. Gusto ko sa mga iced tea. Nilalagyan ng kalamansi or lemon. Masarap siya. Hindi ako mahilig sa beans guys. Bean sprout, oo. Pero yung sa mga ganito, lalo sa halo-halo, tinatanggal ko yan. Ito, lalo na yung mga ganito pala, oh. Yung mga black. Fruit salad. Mashed potato. Naalala ko, dinner time na rin pala. Kaya good thing kumain na tayo. Tapos pagdating ko doon sa loob, manonood na lang ako ng mga Chinese drama. Tapos guys, kunyari kung may mga domestic flight kayo, pwede kayong bumili dito guys ng Jayco, pampasalubong. Pwede kayong bumili ng, ano tawag dito? Ano yun? Tinapay? Bread talk. Chine ko pa yung picture. Ayun, pwede kayong bumili ng gano'n pasalubong nyo. Ganun yung ginawa namin nung nag-Boracay. So, mukhang yun yung gagawin natin guys. Pag punta natin Boracay after ng Hanoi and Sapa travel vlog. So, sige, bill out lang tayo guys. Tapos, kita-kits na tayo ulit doon sa may departure area. Okay? Let's go!
A few moments later. Alright guys, so nandito na ulit tayo sa my departure hall and I think we're ready na pumasok doon sa immigration. Silipin ko lang ulit. For 40 minutes lang naman. Mukhang ganun pa rin naman ata yung pila. Okay. So again guys, e-travel, just go to etravel.gov.ph. And alam niyo ba, marami ring money changer dito. Hindi ko masasuggest na dito kayo magpapalit kasi medyo mataas yung rate nila dito. Doon na lang kayo sa mismong mga bansang pupuntahan ninyo. Okay? So, silipin natin. Yes, ganun pa rin yung pila. So, I think kaabot nito ng mga 40 minutes. Okay, so sige, pasok tayo. Kita-kits tayo sa loob. So, after ng immigration, proceed tayo sa security check. And then, kita-kits tayo sa mga boarding gates. Alright? See you later. By the way, masarap yung watami. Na-enjoy ko siya. Masarap yung pork. Fried pork. Actually, alam niyo ba, naghahanap ako ng pork chop. Yes, pork chop. Yung fried ha. Ang dami na kasing version ng pork chop. Naging may sizzling pork chop, merong barbecue pork chop, yung mga ganun. Gusto ko yung talagang lutong parang pork silog. Ganyan. Pag na-meet nyo nga ako. Charot lang. O sige, bye-bye na. Kita-kits tayo mamaya. 1 hour later. Alright guys, so nakalagpas na tayo ng immigration and security check. And guys, sa immigration, dalawa lang itinanong sa akin kung kailan yung balik ko plus kung government employee ba ako. So ayun, kasi iba yung requirements guys na kailangan nyo i-provide kapag government employees kayo. Okay? So anyway, going back. So tama nga ako guys, regarding sa line 1, line 2, yung mga pila-pila, ay nung nasa pila na ako, sakto bigla nila binuksan yung foreign passport holder, hindi man tayo nakatawid sa pila nila, sa line 2 pa rin tayo, pero mas bumilis. Parang overall yung immigration experience natin, nasa ano lang, 15 to 20 minutes lang. Tapos nakasalubong ko pala si Mac Mamplata. Kung kilala niyo si Mac, nag-ano rin siya, nagta-travel vlog din siya. Tapos more on sa Facebook, TikTok. Kaso bawal kasi mag-picture tsaka video sa immigration, di ba? So pupunta sila ng Thailand, Songkran. So anyway, mas pinaliit nila guys yung yung domestic. Tignan nyo ha. So ito yung immigration at saka yung security check. Tapos pagdating dito, tignan nyo, nandito na yung Victoria's Secret. Nandito yung MAC, nandito yung Air Mall, which is ito yung part ng domestic before. May harang na yan dito dati. So, nilagay na nila sa international. Tapos, sa taas, meron pa rin ako nakikitang A-lounge at saka pads. And then, may toilet dito sa taas. Tapos, marhaba. Ganun pa rin. So, tara. Gusto ko lang mag-toilet sa taas kasi wala masyadong tao. So actually, kapag nakalagpas na kayo dito guys, nakalagpas na kayo ng immigration at saka security check, pwede na kayo tumambay kahit saan. Pwede na kayo kumain, pwede pa kayong matulog kung makita kayong mga pwesto. So taas muna tayo, taas talaga. Akit muna tayo para sa toilet lang. Yun lang yung habol ko. Okay. So ayun guys, nakapag-toilet na tayo tapos naglakad-lakad lang ako dito sa second floor, sa fourth floor kung nasaan yung mga airport lounge and medyo punuan sila ngayon. So bali guys, kung gusto nyong mag-walk-in at wala kayong mga credit cards or hindi kayong mga business class flyer, then dito sa Pags, ayan, nasa 3,000 pesos yung kanilang walk-in charge. Sa Marhaba is 2,500 and then sa A-Lounge naman is 2,000 pesos. Tapos nakatapat ako ngayon guys sa departure area ng domestic. Alam nyo, nakakatawa kasi pupunta tayo ng Boracay after ng Hanoi. Bali, madadaanan din naman natin ito. Pero ngayon gusto ko na agad sabihin sa inyo, tignan nyo, lumuwag dito. Kasi dati, ang daming upuan dito. Ang daming upuan, waiting. Tapos ito, bukas na yung pinaka food court. Ayan, no? And then, ayan, no? Lumuwag na. Tapos nilagay nila doon. Mas sumikip naman doon. So sige, excited lang ako. Yun lang. O diba? So bali ang gagawin natin guys, maghanap lang tayo ng pwedeng upuan para makapag-discuss tayo ng mga pwede pang i-discuss dito sa vlog natin.
Or magkakape ba tayo? Hindi, kasi gusto ko makatulog or makaidlip. Bahala na ako sa tayo po pwesto, ha? Or kung may mga bakanting upuan naman sa mga boarding gates, why not? Sige, see ya later. A few inches later. So, ano ba pangalan ulit? Sorry. Ricky. Anong name ng wife mo? Okay. Yan. Shout out kay Kate. Ingat ka. Have a safe flight. Picture tayo. 1, 2. Baka itong week or next week lang to upload. Ay, kain lang kayo. Gusto po. Nice meeting you. Saan kayo punta? Uwi na. Saan? Sorry sa disturb. Okay lang, okay lang. Germany. Sabi namin, sana makita ko namin sa Boracay. Dito ko Ay, namin di ba sabi, makikita. palagi kayo sabi ko malay nyo sa ibang lugar pa tayo pagkain. Kaya nga. Kailan ka babalik ng Bora? Sa ano po, April 28 to May 5. Doon ako mag-Labor Day. Kailangan ko siyang sulitin kasi nagtatampo na sila doon. Picture tayo. Mga pwede ba? Kasi short. Ma-interest sa mind. And dito. 3, 2. Ayan po pala pangalan. Chris and Len. Thank you ha. Enjoy, ingat kayo ha. Nice to meet you po. More vlogs, Oy, thank you. Dapat sunod-sunod para meron ka ng marathon. Marathon, no? Enjoy. Ingat sa flight ha. See you in 2 years. Yeah, hopefully sa Boracay. Sige mo. Bye-bye. Enjoy. Thank you po. Ayan, si Camille pala guys. So, Hi guys. from Makati. Ayan sila. Going to Hanoi. Ayan. Actually, kasi same flight. Yeah, ng 10:25 p.m. Pero diretso agad sila ng Sapa. First time ba? Opo. I enjoy. Mainit daw ngayon sa Hanoi. Hindi ko lang alam pagdating sa Sapa. Magandang time na mag-visit ng festival. Before lunch. Lahat sila umaga. Kaya nga, So, siguro mga 11, pwede. Kasi ang last cable car naman ata pabalik is nasa 4 pa naman. next wala namin Taiwan. So, nakurin ko na naman yung sa May, sa birthday niya. Oh, baka medyo mainit Init na. mo. Kaso sakto sa ano. Nice. So, yan. Ipapanoorin ko na naman yung mga vlogs. Oo, yun kakatapos na ng Taiwan vlog ko. Kaya nga. Enjoy. Saktong-sakto. Mag-night market kayo. Grabe. Sige. 1 hour later. Alright guys, so bali after 1 hour na pahinga, 40 minutes na lang before yung boarding natin. And kanina kasi, nung dumaan ako doon sa mismong TV screen, wala pa tayong gate number. Hindi ko lang alam ngayon. So anyway, bali, shoutout sa mga na-meet natin, sa mga nag-approach sa akin. Ayan, shoutout sa inyo and thank you sa pag-approach and ingat kayo sa mga biyahe ninyo ha. See you soon pag nagbakasyon kayo dito sa Pilipinas ulit. And have a safe flight. Thank you for watching my vlogs. Thank you for the support and the love. Love. Okay, so by the way guys, recap lang tayo ng mga pre-departure requirements or mga things to do kapag may international travel kayo. So first, syempre, kailangan mag-fill out na kayo ng e-travel bago pa kayo pumunta dito sa airport. Kasi nga, kung mahaba yung pila kanina, meron na naman guys na mga 3 or 4 na pinapunta sa dulo kasi wala pa silang e-travel. Make sure na rin kapag may mga options kayo, yung mga airlines ninyo na magkaroon ng online check-in, do it at least, I think open na rin siya mga 72 hours before your flight. Gawin nyo na rin. Kumbaga lahat ng mga dapat yung gawin or kaya nyo gawin while you're at home, then gawin nyo na. Para pagdating nyo dito, easy-peasy na lang lahat ng mga process. And make sure guys pala, isa sa mga requirements pa, alamin nyo kung merong mga e-travel din or arrival card yung mga bansang pupuntahan nyo. And so far, this country, yung Vietnam, wala silang e-travel. Kaya wala tayong problema, wala tayong pinilapan. And again, lahat ng arrival card, pati e-travel natin is libre lang. If ever may pinunta kayong website tapos nire-require kayong mag-input ng mga credit cards information ninyo, wag na wag ha, mabubuang kayo. Okay? So libre lang lahat yon. Tapos hindi naman ako nagkulang ulit sa mga paalala sa inyo, sa mga reminders sa inyo na you need to be at the airport at least 4 to 5 hours kapag international ang biyahe ninyo and then 3 to 4 hours kapag domestic. Merong nag-viral na post guys, like parang 2 days ago lang, nandito sa NAIA Terminal 3, parang ang biyahe ata nila is 5 AM at guys, OA daw yung pila.
almost 3 hours yung lahat ng process. Pila sa check-in counters, pila sa security check. Wala daw problema sa immigration. Sobrang bilis lang. Kaso naipon siya sa security check. Umabot yata yung pila ng mga 1 to 2 hours. Sabi ha, nag-viral yung post eh. Pero yon, mas okay din mas maaga kayo dito kaysa naman maghahol kayo sa oras tapos mas stress pa kayo kung aabot ba kayo o hindi. And katulad ng ginawa natin, pagtapos natin mag-check-in or mag-bag drop, bumaba muna tayo sa may food hall para kumain. Pwede nyo rin gawin yun. Mga 30 to 40 minutes, pwede na kayo bumalik dito sa departure para sa immigration. Tapos dito na ulit kayo tumambay. Mag-download kayo ng mga movies na gusto niyo para kahit habang nasa flight, pwede kayo manood. Pwede rin kayo magdala ng neck pillow para pwede tayo matulog. Ayan. And then, ayun lang. Ay, ito pa pala. Nagawa na natin to last time nung nag-Taiwan tayo dito rin sa airport. Bali, let me tell you na meron na tayong eSIM. Siyempre, hindi pwedeng wala. And this time, kumuha tayo sa Agoda ng eSIM kasi guys, palagi akong kumuha ng unlimited. And yung unlimited na yun guys, mas mura siya in fairness kay Agoda. Tapos ginapitan pa natin ng code natin, mas nagkaroon tayo ng less. Less pa, discount. So guys, kapag magbubook kayo ng mga hotels sa Agoda, kahit saang lugar pa yan, you can use my promo code MP Hotel Agoda. And kung magbubook naman kayo ng mga eSIM tours, activities, you can use my promo code MP Tour Agoda. Okay? Ang gagawin pala natin, munti ko na makalimutan, kailangan nating i-install muna yung eSIM natin habang nandito pa tayo sa airport para pagdating natin ng Vietnam, like kahit paglapag ng aeroplano, iti-turn on lang natin yon, i-activate natin, then at least connected na tayo. Okay? So, ang gagawin lang natin again, you need to make sure na kumonect muna kayo sa Wi-Fi. And merong dalawang Wi-Fi dito, isang PLDT, isang Converge, doon kayo sa Converge. Mas mabilis. Tapos ang maganda dito, kapag kukuha kayo ng eSIM sa Agoda, magpo-provide sila ng QR code. Yun yung i-scan ninyo para ma-install siya. So ayan, sa Converge tayo, kumonek. So make sure na lang na naka-prepare na yung ninyo ha, QR code. So bali, since siya, QR code, hindi siya katulad ng clock na pagpunta mo sa bookings ninyo, nandun din yun para maikiklik na lang kayo na activate. Dito naman ang ginagawa ko, pinipicturean ko siya sa isang phone para yun yung gagawin natin, i-scan natin. Click lang natin yung continue, tapos waiting lang. And nakalagay dito, tatanungin kayo kung which type of plan do you have. So, syempre eSIM lang yon for data only. Click on continue. And done. Sobrang bilis, wala pang 2 minutes. So, pag naka-install na siya guys, puntahan nyo lang yung pinaka SIM card or yung eSIM para pwede nyo siyang labelan ng kahit ano. Edit natin. Lagay natin is Hanoi Sapa. Ayan. Tapos, okay na yan. Pagdating natin ng Vietnam, kailangan nyo lang i-turn on yung line na to. Tapos, pagpunta nyo doon sa line, hanapin nyo lang din yung data roaming. Tapos, i-turn on nyo. Tapos, okay na yun. Wala kayo papalitan ha. Yun lang yun. And that's it. Diba? Ang bilis-bilis. Ayan. Nag-message na si Cebu Pacific na ang boarding gate natin 105. So, sige. Pwede tayong dumiretso doon. We still have 30 minutes before boarding. So I guess paalam na tayo. Sobrang bilis lang, no? Nakakatawa. Ayun lang. And again guys masaya at saka masarap mag-travel lalo na walang hassle. Ganyan. And enjoy life lang kasi alam naman natin maraming nangyayari sa mundo natin ngayon. Pero kung may mga biyahe na kayo, may mga travel plans na kayo, may mga ticket na kayo, as long as hindi kayo nakaka-receive ng any cancellation, mga ganyan, or katulad si Cebu Pacific, nagsabi naman sila na okay pa yung fuel nila hanggang June, wala nang tatamaang mga flight, then enjoy lang. Huwag kayong mangamba, huwag kayong stress kasi pag palaging ganyan yung iniisip nyo na baka maganito, baka makancel, baka mapostpone, para nyo na rin silang minamanifest. Ako nagsasabi sa inyo. Ha? Huwag pasaway, okay? Mag-enjoy lang tayo na mag-enjoy sa mga biyahe natin. Alright? So, I guess that's it guys. Thank you so much again sa pagsama sa akin for another vlog dito sa NAIA Terminal 3. And sorry naman guys kung paulit-ulit kasi gusto ko lang mag-update sa inyo palagi. Lalo na kung may mga bago, palagi ko rin naman pinapakita sa inyo yan. So, ayan, manood na kayo. Okay? Dahil kung may mga questions kayo about dito, ay ito pa pala. So guys, may nag-update sa akin na nasa Taiwan, nung umuwi daw sila ng Pilipinas, yung mga staff guys is nagbabantay na rin daw sa
boarding gate para silang Air Asia. Kunyari nakalagpas nga kayo sa may airline counters. Kunyari tinago ninyo yung mga luggage ninyo kasi may mga gumagawa. Tinabi nila sa gilid para hindi i-weigh yung hand carry to ha. Guys, pagdating ninyo sa boarding gate, may taga-check na rin. May mga pinagbayad. Wala kayong ligtas. So, huwag mo din pasaway. Kung talagang nag-i-exceed yung hand carry ninyo, magdagdag na lang kayo ng additional na pang check-in. Ganun. Kasi mas mahal pag dito kayo na naabutan. Promise. Okay. So, ayun lang guys. Syempre, ang next vlog natin will be the Hanoi International Airport na. Pakita ko sa inyo yung arrival process, kung ano pa yung expect nyo pag nandun kayo, pag dumating kayo ng madaling araw. Kasi first time nating darating ng madaling araw. Last year na nag-Hanoi tayo, umaga. So, check natin kung ano yung difference niya pag madaling araw dumating. Tapos, syempre, mag-grab na tayo from airport going to our accommodation. And this time guys, sa Hanoi, hindi mo tayo kumuha ng mga hotel under Accor. Pero sa Sapa, yung magandang hotel pa rin kinuha natin kasi kasama natin sila Shane. Syempre, para marami kayong options, sobrang mura lang ng mga hotel sa Hanoi guys. At sa Vietnam, kung tutusin, sa buong Vietnam. Kaya wala kayong magiging problema. Okay? Syempre, pag-usapan natin yan pagdating natin doon. And that's it for now. So guys, kung may mga kakilala kayo na babiyahe anytime soon, share nyo itong video na to para malaman nila yung process. And syempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin, not only here sa NAIA at sa mga susunod pa, domestic man or international. You can also follow me sa iba ko pang social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram. And feel free to join us as well sa ating MPNatics Official Broadcast channel sa mga kakulitan natin, sa mga updated ganaps, mga travel plans, kasi malay nyo magkasabay-sabay tayo. Enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment because you will never be at this age again. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow for our day 1 sa Hanoi, Vietnam. Bye!